napasapok talaga ng ulo si client dahil sa maling ginawa niya. Gusto mo bang malaman kung paano? So, ganito yon. Kukwento ako. Si client kasi, proactive siya at gustong-gusto niya na makakaroon agad ng negosyo, no? Pagkatapos, nagawa niya na yung logo, nagawa niya na yung Facebook, nagawa niya na yung Instagram, nagawa niya na yung social media niya, pati yung kanyang branding bago siya pumunta sa Yes Pinoy Pro. Sabi ko, yes, ang ganda ng branding mo, ang ganda ng logo mo. Yes, sabi niya naman, kilala na kami na ito yung aming pangalan. Then, magbubukas na sila ng negosyo at magbubukas na rin sila ng lisensya. Then, ang ginawa namin is, chinek namin yung pangalan bago namin siya buksan ng negosyo. Ang gawain po kasi namin, hindi lang namin chinecheck doon sa DED or chinecheck sa ibang lugar. Chinecheck namin siya all over the world kung meron siyang kapangalan. Tapos, nalaman niya na yung pangalang pinili niya ay may isang malaking kumpanya na kapangalan niya. And then, sinabi ko sa kanya na kung maaari sana ay palitan na lang nila ang kanilang pangalan kasi magkakaproblema sila sa infringement. Ano ba yon? Yung paggaya ng pangalan ng isang kumpanya na matagal nang nag-i-exist or trademark. So, lahat ng nagastos niya, around 2,000 to 3,000 dirhams, nasayang kasi nakapagpaprint na rin sila ng letterhead, ng mga business cards, at marami pang iba. Kaya, bago kayo magbubukas ng negosyo, pumunta muna kayo sa Yes Pinoy Pro. Meron naman kaming mga orientations na magga-guide sa inyo kung ano yung tamang pagbubukas ng negosyo para hindi naman kayo gumastos ng ganun kalaki. At hindi lang yan, we will guide you from step 1 to step 100. Kung ilang steps man yan, hanggang sa lumaki ang inyong negosyo, we will not let you down. Tara na sa Yes Pinoy Pro and we will help you para maging successful ang small business mo to a bigger business eventually.